May kilala ka bang dati mong ka-close, pero ngayon parang hindi mo na kilala? Bakit nga ba ganun? Tara, himayin natin. Ang dami sa atin ang nakakaramdam ng ganito. Yung kaibigan mong akala mo panghabang buhay mo ng kasama, pero ngayon parang strangers na kayo. Nakakapagod mag-effort minsan. Nakakalito kung bakit parang ikaw na lang ang nagmamahal. At oo, minsan, mapapatanong ka, may mali ba sa akin? Ako ba ang dahilan bakit nauubos sa mga kaibigan ko? Kung nararamdaman mo yan, relax, hindi ka nag-iisa. Hindi mo rin dapat i-blame ang sarili mo agad. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 biggest reasons kung bakit nasisira ang friendships at paano mo sila manavigate ng mas maayos. Una, communication. Friendship is like a plant. Kung hindi mo didiligan, kahit gaano pa siya katibay, malalanta rin. Isipin mo to, may best friend ka noon. Sobrang close kayo. Tipong araw-araw nakikita o nagchat-chat. Pero dumating ang point na pareho kayong naging busy. Sa trabaho, pamilya, personal goals. And before you knew it, 1 taon na kayong hindi nag-uusap. Hindi naman kayo nag-away. Pero bakit parang ang hirap na ulit mag-message? Ito ang nangyayari kapag nawawala ang small, consistent connections. Akala natin okay lang ang silence. Pero sa totoo lang, doon nagsisimula ang unti-unting paglamig. Kahit simpleng, uy, nakita ko to, naalala kita sa messenger. Kahit isang meme lang. Kahit quick update sa buhay mo, hindi mo kailangan ng grand gesture. Consistency lang. Small efforts keep the friendship alive. Kaya kung may naalala kang kaibigan ngayon habang nanonood ka nito, baka it's time to reach out. One text can save a friendship from fading away. Pangalawa, holding grudges. Maliit na bagay lang naman, pero bakit ang bigat pa rin sa loob? Kilala mo yan? Minsan may mga tampo tayo na hindi natin sinasabi kasi ayaw nating magmukhang mababaw o baka ayaw nating magkaroon ng drama. Halimbawa, nakalimutan ng tropa mo ang birthday mo. Hindi kanya nabate. Sa loob mo, nasaktan ka. Pero imbis na sabihin mo, nagtanim ka ng sama ng loob. At pag birthday niya, hindi mo rin siya binati para quits. Ganyan, quietly, namamatay ang friendship. Hindi sa isang malaking pagsabog, kundi sa maliliit na sumbatan, pride at tampo na hindi tinatapat. Kung may nasaktan sa'yo, kausapin mo. Hindi kailangan magdrama, hindi kailangan magalit. Simple conversation lang, parang ganito. Uy, nasaktan ako nung nakalimutan mo yung birthday ko. Okay lang naman, pero gusto ko lang maging honest. Ganon mo pinapakita na pinapahalagahan mo ang relasyon ninyo. And remember, forgiveness doesn't always mean kalimutan agad. Pero kung hindi mo i-address, ikaw din ang lalong mabibigatan. Friendship requires honesty, hindi silent treatment. Pangatlo, ego issues. Bakit ako? Bakit lagi na lang ako? Minsan, pride ang pumapatay sa mga magagandang relasyon. May tampuhan kayo, walang kumikibo. Pareho kayong nag-aabang kung sino ang unang magte-text. Unahan mo ko. Dapat siya muna. Hindi ako magpapakababa. Ganyan mag-isip ang pride. Pero isipin mo, kung mahalaga pa sa'yo yung tao, worth it ba talagang ipagpalit ang friendship sa pride? Hindi ka magiging less of a person kung ikaw ang maunang mag-reach out. Hindi mo ikabababa kung ikaw ang unang mag-sorry o unang mag-message na, kumusta ka na? Minsan, isang simpleng na-miss kita ang kayang bumuo ng matagal ng sirang relasyon. Kung totoo ang samahan ninyo, hindi magmamatter kung sino ang unang lumapit. Ang mahalaga, bumalik kayo sa isa't isa. Kung ayaw mong sayangin ang isang magandang samahan,
Minsan, talunin mo ang sarili mong pride. Pang-apat, one-sided friendships. Pero paano kung ikaw na lang ang laging nag-e-effort? Ikaw ang laging nag-text. Ikaw ang laging nag-iimbita. Ikaw ang laging nagpapakita ng effort. At sila, wala. Sin zone. No reply. Kahit reaction sa story mo, wala. Nakakapagod, di ba? Dumating sa point na iisipin mo, ako lang ba ang may pakialam? Ako lang ba ang nagmamahal? Friendship should be a two-way street. Kung ikaw lang ang laging naglalakad papunta sa kanila, mapapagod ka rin eventually. Kapag ganito, pause ka muna. Tingnan mo kung hahanapin ka nila. Kung hindi ka nila hanapin, baka sagot na yun. Hindi porket mahal mo sila, kailangan mong pilitin ang sarili mong manatili. You deserve friendships where you're valued, not just tolerated. Panglima, lowering your standards. Hindi lahat ng mabait sa'yo, tunay na kaibigan. Sometimes nadadala tayo sa sweet words, sa pa-cute, sa good vibes. Akala natin bestie na agad. Akala natin solid na ang samahan. Pero tanungin mo sarili mo, nandyan ba sila kapag hindi ka na useful? Nandyan ba sila kapag ikaw naman ang nangangailangan? Kung hindi, baka sila yung tinatawag nating situationship friends. Magkaibigan lang kapag convenient. Kaya importanteng mag-set ka ng standards sa friendship. Hindi dahil sa pagiging maarte, kundi dahil deserve mong makasama ang mga taong tunay na nagpapahalaga sa'yo. Panoorin mo kung paano kanila tinatrato pag wala kang maibigay. Kung nirerespeto nila boundaries mo kahit wala silang makukuha sa'yo, sila yung tunay. Ang tunay na kaibigan, hindi lang nandyan pag may kailangan. Nandyan sila kasi mahalaga ka. Kung may isang bagay na dapat tandaan, hindi mo kailangang habulin ang mga taong hindi kayang i-honor ang presence mo sa buhay nila. Stay kind, stay open. Pero huwag mong kalimutan, ikaw rin, deserve mong mahalin at piliin pabalik. Ngayong araw, mag-message ka sa isang kaibigan mo na gusto mong kumustahin. Baka yun na ang simula ng bagong chapter nyo. Subscribe ka na para sa more real talk na ganito at para mas maging intentional tayo sa relationships natin.